Kung kaya tayo po ay nag-imbita ng ating mga panauhin mula po sa Bayan, Timog Katagalugan, mula po sa Gabriela, Southern Tagalog, mula po sa Kadamay at mula sa sektor ng kabataan ng anak bayan at mula po sa Pamatik or mula po mismo sa Nestle. Ayan, at bago po natin makilala yung ating mga panauhin, tayo po ay magpo-pause sa isang commercial. Yung ating mga maralitang tagalugkod kung talagang GMA cares. Ano po masasabi natin dyan? Kasamang Mirna. Ang masasabi lang ng ating mga maralitang lungsod, doon sa panay at palagi ng press release ni Gloria Macapagal Arroyo na umuunlad na ang ating bansa. Tumataas na ang ating ekonomiya. Sa kabila nito na nakaamba ang libo-libong pamilya na mawawalan ng kabuhayan at patuloy na paglubo at pagtaas ng lahat ng bilihin, walang nararamdaman ang mahihirap na kaunlaran, pagkos, kagipitan, pagpahirap, pagpaslang, pagsurtyo, at lahat ng ginawa ng rehimeng itong panunupit na kung nung nakaraan ay sa panahon ni Marcos ay Marcelo, ngayon bagaman hindi deklarado, sa diwa nandito ang Marcelo sa atin. Kaya walang katotohanan yung sinasabing umuunlad. Tayo ay pinapatay ng unti-unti. At syempre, hindi rin natin kaliligtaan ang mga kabataan kasi sabi ni Gloria Macapagal Arroyo, prioridad niya ang edukasyon. Ngayon nandito ang sektor ng kabataan. Ano nga ba sinasabi nitong prioridad niya ang edukasyon sa kabataan? Hello. Prioridad ba? Parang hindi nagiging prioridad ng gobyerno ni Gloria Macapagal Arroyo yung usapin sa responsibilidad niya na pag-aralin yung malawak na hanay ng mamamayan at yung mga kabataan. Di halos taon-taon kinapaharap ng libu-libong mga kabataan yung tuloy-tuloy na pagtaas ng matrikula, tuloy-tuloy na pagkaltas sa budget para sa edukasyon. At kung sinasabi ng mga ibang sektor, tagus din sa mga kabataan yung pasismo ng Estado. Dahil ultimo, sa loob ng aming mga paaralan, sa loob ng aming mga komunidad, nariyan ang mga militar, nariyan ang mga pulis, nariyan ang iba't ibang ahente ng mga ng gobyerno para tuluyang dahasin, tuluyang takutin ang mga lumalabang kabataan. Tampok dyan yung mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng sektor ng kabataan, ang hindi pagkilala sa mga institusyon, gaya ng mga publikasyon, pahayagang pang-campus, gaya ng mga konseho sa loob ng paaralan, gaya ng mga organisasyon ng mga kabataan. At meron tayong mga kaso, mga kasama, na dito sa lalawigan ng Quezon, meron tayong tatlong mamamahayag at leader estudyante na kinasuhan ng rebellion ng mga militar dyan sa lalawigan ng Quezon, sa PUP Lopez. Nariyan din yung UP Los Baños na kung saan hindi kinikilala o hindi matagal dinilay ang eleksyon ng Student Council. Nariyan din yung mga ahente na naninigtik sa mga sa mga kabataan sa loob ng mga paaralan at tinatamnan ng iba't ibang mga ahente o mga intelihente na tuloy-tuloy na nandarahas sa mga kabataan sa loob ng paaralan. Yung mga kabataan naman sa mga komunidad, may mga kaso rin tayo dyan, yung mga kabataan natin na pagkatapos ng matinding operasyon, pag walang makitang mga NPA sa mga kanayunan, ang unang-unang kinukuha o unang-unang pinagbibintangan kung hindi mga magsasaka ay yung mga kabataan na nandun sa mga bukirin at kung saan tumutulong sa kanilang mga kababayan o sa kanilang mga magulang na magsasaka. Nariyan din yung mga kabataan sa loob ng mga pabrika at pangunahing nakakaranas din ng malawakang kontraktualisasyon at mababang sahod. Di hipokrito sa sadyang sinungaling to si Gloria
Gloria Macapagal Arroyo na prioridad niya ang kabataan, prioridad niya ang edukasyon para sa mga kabataan. Na kung bibigyan, matagal ng tanong sa amin mga kabataan ito, kung bibigyan ng grado itong si Gloria Macapagal Arroyo, ang grado na ibibigay ng sektor ng kabataan ay kick out. Kick out dahil matagal nang tinalikuran ng estado ni Gloria Macapagal Arroyo ang sektor ng kabataan. Yan tama, talagang sadyang dapat bigyan ng gradong kick-out nga itong si Gloria Macapagal Arroyo. Kung kaya tanungin natin ang bawat isa, kung sumasagi sa isip nyo ang pangalang Gloria Macapagal Arroyo, magbigay kayo ng isang salita na aakma sa kanyang pagkatao. Gloria, pahirap sa masa, pasista. Pasista. Gloria, magnanakaw. Pasista, magnanakaw. Demonyo. Demonyo daw. Hello. Yung kabaliktaran ng Gloria. Disgrasya ba yun? Hell. Hell. Okay. Impyerno. Hindi lang impyerno, may sungay pa. Ayan, kung ang ating presidente ay may sungay, impyerno, demonyo, magnanakaw, pasista, ano ang dapat ginagawa sa ganong klase ng tao? Ano ang ating panawagan? Ayan, rinig na rinig ng ating panawagan, si Gloria ay? Ayan, patalsikin si Gloria.